Okay, so solve natin itong problem using virtual work method, no? So deflection at dito point B. So una natin gagawin, kunin mo natin yung support reaction. So summation moment sa A is equal to 0. So pwede na natin siya i-recta sa calculus. Moment tayo sa A, so 40 plus 120 times 4, diba? Times 6, diba? 4 plus 4 over 2, 6 minus 8, yung unknown natin na reaction sa C, plus 50 times 11. Ayan, so makukuha na agad natin yung RC. Ayan, so 433.70. 433.75 kilonewton. Tapos yung RA naman, ayan, kunin muna natin. Unknown plus 433.75 minus 120 times 4. Then, minus 50. Ayan, summation force vertical naman siya. Is equal to 0. Kuha natin yung support reaction sa 96.25 kilonewton. Okay? Ano yung support reaction? Now, pati yung apply yung virtual arc method, titignan mo natin kung ilang segment yung meron sa ating beam. Makonsider natin na isang segment kapag nagbago na yung load niya. O start tayo sa A. So ito, isang segment na to, di ba? Bakit? Kasi sa B, nagbago na yung load niya. May applied moment tayo dun eh, di ba? Na 40 kilonewton meter. So ito, isang segment na yan. Second segment, lakad ka. Pangalawang segment na to. Okay, bakit? Kasi pag nandito ka na, may applied na distributed load. Okay, so pangalawang segment na to. And dire-diretso ka, pangatlo naman na to. Bakit? Kasi magbabago yung load niya. Consider that panibagong segment yan kasi meron ka ng support reaction dyan. So pangatlong segment na to. Okay. Then ito, pang-apat. Okay, sa overhang. Okay. Actually, pwede rin namang pag ganito, ibig sabihin yan, with reference sa A. Okay, kaya lang, since sa overhang naman na to, mas madali kung dito na lang siya sa dulo or lagyan na lang natin ito ng point B. Okay, so ito yung ating pang-apat na segment. Okay. So now, mas maganda dito, gawa tayo ng table para mas organize yung solution natin. I think from segment, wait lang, sunod natin. Yan, ito natin segment. Yan, reference, sabihin yung reference point, no? Okay. Dito, okay, from 0 to 2, actually yung sige, okay, tama. 0 to 2, di ba? Reference yan is A. Ito yun, no? Yung first segment natin. Next is, itong pang second segment natin, reference pa rin yung A. That is from 2 to 4 na, okay? Kasi additional 2 meters. Okay. Then, from 4 to 8. Okay, third segment natin. Then, ito naman, since ito with reference ito is yung point A natin. Now, ito sa overhang, di ba? Tinreat lang natin as with respect na lang sa D. So, ibig sabihin, from 0 to 3 na lang. Okay, ganyan siya. Okay. Kung with reference to A yan, kunwari, pag ganito yung gusto mo dun sa 4, sabihin, from 8 to 11. Okay, ganun siya, no? Kasi ito yung magiging bounds sa integral natin, di ba? Pag mag-solve tayo ng deflection mamaya. Now, ayun na. Tapos, kailangan natin yung moment sa ating real beam. Okay, ito yung sa ating real beam, no? Na moment. And ito yung sa small m na lang sa ating virtual beam. Okay. So, para makuha natin yung moment dyan sa bawat segment na yan sa ating real beam, kakat lang natin, di ba? Okay. Parang sa ano lang, di ba? Statics. Magkakat ka lang, di ba? O kung ano na yung moment at that point. Okay. Moment lang naman kailangan natin. So, now, try natin. So, from 0 to 2. Okay, gawin natin. Ito yung 8, di ba? Ano yung mga kita dyan? So, 96.25. Kinat mo yan, so ibig sabihin, hindi na yan to, di ba? X na yung length niyan. Yan lang, di ba? Kinat mo dyan. Then, ito yung ating moment. Assume na lang natin na ganyan yung direction, no? So, dapat kung ganyan yung in-assume yung direction, consistent ka, no? Kasi di ba, ganito yung sign convention natin for positive moment. No? Pataas. So, ang summation moment is equal to 0. Okay, negative m plus 96.25 times x is equal to 0. So m is equal to 96.25x.
Kaya na yung M natin for 0 to 2. Sulat natin dito, 96.25x. Okay, now from 0 to 4 naman, 0 to 4, okay, so drawing ulit natin. Kaya ito may extend na siya, di ba? 96.25. Dito natin yung moment na 40 kilonewton meter. Natin A, 2 meters to. Ito, di ba, ang full length lagi nung kinakat natin ay x, di ba? So, kung may 2 pa na dito, this one is x minus 2. Okay, ito na sa ating second segment. Sorry, hindi siya from 0 to 4. From 2 to 4. Okay, so na, moment ulit. Summation moment is equal to 0. Okay, dito yung reference naman sa cleanup, no? So, negative m plus 40 plus 96.25 x is equal to 0. Lipat mo lang yung moment. So, m is equal to 40 plus 96.25 x. Okay, next third segment natin from 4 to 8. Ito natin yan, from 4 to 8. Ganun pa rin, with reference pa rin sa A. So, drawing na uli natin. Ganun na siya, medyo matrabaho nga lang siya. Kasi apat na segment yung consider natin. Yan, tapos, ito may 40 kilonewton meter ka dyan. Ito 2 meter. Then, ano pa yung visible? Ito, 120 kilonewton meter. Ayan, 120 kilonewton meter. Ito, 2 meters din to. Ito, x minus 4. Then, moment ulit. Yan. So, yan. Ayun na yun, di ba? Nag-cut ka dito sa third segment. Okay, x minus 4 na kasi 4 meters na to. Then, x yung total na natin. Summation moment ka is equal to 0. Negative m minus 120 x minus 4 squared over 2. Okay, moment lang, no? Plus 40 plus 96.25 x equal to 0. Simplify natin, 120 over 2, maging negative 60 na lang yan. Lipat lang yung moment sa kabila, no? 60 times x minus 4 squared plus 40 plus 96.25x. Ito na yung ating sagot. Okay, for that segment. Last segment natin from 0 to 3. Sabihin, cut natin kasi with respect to t, di ba, yung reference natin. Okay? So, ito na siya from 0 to 3. Last segment natin, ito yung d mo. 50 kN. Okay. Then, kinat mo yan, no? Laging pinakat mo, laging x yun, no? Yan. Punta lang ulit. Okay? So, summation moment is equal to 0. So, m plus 50x is equal to 0. So, m natin ay equal sa negative 50x. Okay, yan na. Okay, sulat muna natin, no? Para hindi maluto. So, ito 40 plus 96.25x. Okay, so 4 to 8 natin. Negative 60 x minus 4 squared plus 40. And plus 40 plus 96.25x. Tapos ito, negative 50x. Ayan na. Okay. Tatulungan tayo sa real beam natin. Paano tayo makakuha ng virtual beam? Since deflection at point B ang gagawin natin, ang kailangan, maglalagay lang tayo ng unit load, no? Pag deflection, unit load. Unit load sa point B, no? Okay, so ganito siya, no? Okay, so ito yung beam natin. Redraw lang natin na mabilisan. Okay, ito yung point A, ito yung point C. Ito yung point B natin. Naka-apply yung unit load dyan, di ba? Tapos ito, from B to C, yan yung distance natin, 6, no? Kasi wala naman na ibang applied load, unit load lang talaga siya. Diba? Yan. So, no, yan ah. Diba? So, actually, kahit wag na tayong mag-calc, ilan ba to? 2 minus 8, so ito, 1/4. Ito, 3/4, no? So, statics lang naman yan. Kahit nga skip natin yan. Ano? Tapos, ganun pa rin, same thing. Kung ano yung segment na consider natin dito, ganun din yung segment na consider natin dito sa virtual beam natin, no? Okay. But pwede makakonsider natin segment from 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, and 0 to 3. Okay, so doon pa rin, no? So ito, segment 1 natin from 0 to 2, di ba? Ano yung kita dyan? Itong A mo na may 3/4, X, then small m na lang yung notation natin doon sa virtual beam. So ganun pa rin, summation moment ka is equal to 0. M is equal to 3/4 X. Tama?
Di ba? So now, dito, makapasin mo, from 2 to 4, tsaka yung 4 to 8 mo, parehas lang, no? Kasi, bakit? Di ba yung 2 to 4 mo, since wala naman na ditong applied load, di ba? So, from 2 to 4, kasi kanina, kaya separate tong dalawa, kasi nga, may moment dun sa point D, no? Di ba? Tsaka may distributed load kasi dito, no? Eh dito, wala naman ng ibang applied load, no? Ito lang, no? So, yung, ano natin, moment natin dun sa from 2 to 4 and 4 to 8, equal, di ba? Mapapansin mo naman, di ba? Kung mag-cut ka dito, sabihin natin 2 meters to. Ito 4 meters. Hiniwalay natin siya. Hindi natin siya consider 6 na nabuo. Parehas lang, di ba? Mag-cut ka dito. Mag-cut ka dyan, di ba? Wala namang nadadaan ang load. Di ba? So, parehas lang yan. So, ibig sabihin yan, pwede natin yan. Pwede natin yung pag-assign, di ba? Para makatipid ka ng steps, no? Kasi ganoon din, di ba? Pag nag-cut ka dyan, wala namang matatagdag na additional load. So, yun, sige. Ito, 3/4. Ito, 8. Meron kayo itong 1 sa point D. Ito, 2 then, x minus 2. Di ba? From 2 to 4 and 4 to 8, parehas lang na ganito yung itsura. No? So, equal lang yan. No? Yan. Small m yan. No? Notation natin sa virtual beam. Yan. Summation moment is equal to 0, negative m minus 1 times x minus 2 plus 3/4 x, di ba? Is equal to 0. M is equal to 3/4 x minus x minus 2. Yan, di ba? Ito na, mapapansin mo dito sa 0 to 3, last segment natin, di ba? 0 to 3. Ito. Okay, 0 to 3 natin. Pero lang dito, mapapansin natin, walang load dyan, di ba? Pag nag-cut ka dyan, wala namang naka-apply na load, no? Doon sa overhang. Sabihin, 0 na yun, no? Diba? So yun na. So, yun maganda kasi makatipid ka ng time pag mag-solve ka. Pag may mga ganun, maka-cancel ka, no? So, sulat na natin. Ito, 0 na siya, di ba? Kasi wala naman load dito eh. So, kung nag-cut ka dito to the right, wala. Diba? Wala namang, pag nag-moment ka dyan, wala apply doon sa 0, diba? Yan. So, ito, ano yung sa 0 to 2 natin sa virtual view? 3/4 x, no? Ayan, 3/4 x. Ayan, 3/4 x. So, 2 to 4 and 4 to 8, equal lang yan, di ba? Na 3/4 x minus x minus 2. Okay, extend natin. 3/4 x minus x minus 2. Ganun din dito. 3/4 x minus 2. Yan. Diba? So, no, dali na lang gagawin natin dito. Times na lang natin yan, no? Pagka-times natin to, then ito yung bounds ng integral natin. By the way, wala kasing sinabi na EI. Yung value ng ating EI, constant EI na lang. No? Assume na lang natin na EI is constant. EI is constant. Ayan, wala kasi nakalagay, no? Ayan, so EI is constant, no? Kaya no, makuha natin yung deflection sa B. O deflection at B is equal to 1 over EI integral na from 0 to 2. O times mo lang yan, M times M lang, di ba? 96.25x times d4 x dx. Yan, no? Then plus from 2 to 4 naman, di ba? 1 over EI lahat naman yan. I-close natin. From 2 to 4, to naman, no? 40 plus 96.25x times 3/4 x minus x minus 2 and dx. Kaya lang siya, no? Plus, hindi ko na yung susulat na para mabilis na. Pero ganun yung idea niya, no? Times mo lang. Then yung next niyan, plus 4 to 8, integral from 4 to 8 neto. Times mo lang yan. Kasi ito, cancel na to. Ano kasi 0 eh. Sige, sulat na natin. Since cancel naman yung last part eh. 4 to 8. So, negative 60 times x minus 4 squared plus 40 plus 96.25x. Ito yun, no? Diba? Ay, sorry. Kinopya lang. So, times mo lang rin siya nito. 3 over 4x minus x minus 2. G over x minus x minus 2. Dx, sige. Tanggalin natin. Hindi naman din. Yan. Over 1 over EI lang lagyan natin. Yan. So, times mo na lang yan sa calcu na lang. Yan. Direct natin yan sa calcu. Kaya kanina parang ayaw ko na siya. So,
May integral ng, so ito from 0 to 2, ito 96.25, lagyan yung parenthesis, x times 3/4x. Okay, it's equal mo natin plus integral naman from 2 to 4. Diyan na 40 plus 96.25x. And that's 3/4. Type lang natin. X minus, ingat lang sa ano, lagay lang natin ng parenthesis yan. Okay? Yan. Then last natin is plus integral from 4 to 8. From 4 to 8, so siya negative 60 x minus 4 squared plus 40 plus 96.25x and times 3/4x minus x minus 2. Yan. And makuha natin 1785. And then, okay, so yun natin na deflection sa B ay 1875. B is 1785. Ano ibig sabihin, ba't positive yung nakuha natin? Ibig sabihin, tama yung assumption natin na downward. Kasi di ba yung nilagay natin dito sa virtual beam natin yung unit load, downward din. Di ba? So kung mag-negative yung answer doon, ibig sabihin, upward yung deflection. No? Pero since tama na positive, so ibig sabihin, tama na downward siya. And so anong unit na to? Kilonewton and meter cube, di ba? Then EI. And so kung may binigay na value ng EI, substitute mo na lang dyan, yan na yung sagot. Diba? So ganun lang yung ating kapag-solve using virtual work. Ang importante lang dito is identify mo muna yung mga segment, no? Basta malaman mo yung kung ilan yung segment, depende dun sa changes ng load sa na naka-apply dun sa beam, no? Okay, so yun lang, no? So thank you.